hindi po maampat-ampat, hindi po mawala-wala itong walang tigil na pag-atake pa rin po kay Vice President Sara Duterte ng mga puwersa na tinatawag nating political mercenaries. Pag sinabi pong political mercenaries, ang ibig sabihin po niyan, bayaran. Sila po ay ginagamit, hinahire, at inuupahan ng kanilang serbisyo para mag-atake, mang-upat, manggulo, manulsol, at mang-intriga. Yan po ay ang mga kagaya ni Risa Hontiveros at mga kasama niya sa grupong Hilaw na Komunista, ang grupong Akbayan. Kasi yung sa mga komunista po, ang grupo nila ay Anak Bayan. Magkaiba po yung Akbayan at Anak Bayan. Pero pareho lang po ang kanilang tactical na agenda. Atakihin, pasamain, at igawan po ng political demolition job ang mga Duterte political camp. Yan po ang pagkakaisa ng mga hilaw na komunista at ng mga teroristang komunista. Kasama po ang mga surviving political zombies ng Dilawan at Pinklawan, kagaya nila Lola Laila de Lima. So lahat sila ng ito ay tinatawag po na mga bayaran na political operators or political mercenaries. Sila po ay nasa pamamayagpag, nasa proteksyon, at pinupunduhan po yan ng grupo nila Marcos at Romualdez. Alam po natin yan. Hindi naman po ipinanganak ang taong bayan at ang mamamayang Pilipino para kahapon lang na para hindi nila maintindihan ito. Ang isa sa pinakamaingay ngayon na political mercenary sa ilalim po nito ni Marcos at Romualdez ay isang retirado ngunit laos na Supreme Court Justice na si Antonio Carpio. No? Walang humpay, walang tigil po ang kanyang panunulsol at pang-uupat na para bagang he is playing mind games na mukhang may paparating na reversal of decision on the part of the Supreme Court Justices. Kaya yung mga headline na pinapalabas tungkol sa kanya nitong GMA, ABS-CBN, Rappler, TV5 at iba pang mga malalaking corporate media na kinokontrol ng mga oligarkong barkada nila Marcos at Romualdez, pinapatulan nila itong mga mind games na inilalabas ni Antonio Carpio as if siya ay miyembro pa rin ng kataas-taasang hukuman. Sinasabi niya na kapag lumabas daw ang reversal of decision ng Korte Suprema, as if may alam siya, as if ito ay kanyang na po-project, no? As if he is able to project na talagang mangyayari itong pagbabaliktad, no, na malabo ng maganap at mangyari sa naging almost unanimous decision ng Korte Suprema, di pinapatulan naman po ng malalaking corporate media ng mga oligarko. No, kasama na dyan ang mga media na kontrolado mismo nila Marcos at Martin Romualdez. No? So, paano po magkakaroon ng reversal o pagbabaliktad sa naging desisyon ng Korte Suprema? Malinaw po ang pinagbatayan nito. Circumstansya, mga facts and information, at mga kaganapan. No? Ibig sabihin, nakikita ng Korte Suprema kung paano dinaya. Kung paano po, sabi ni Bak Azimuth, mayong buntag ka Eric watching from Davao City. Kung paano po nagmaniobra Peter Tabora, Mills May, Ana Bakidan, and Chang Kabutu, Vice Ganda Sir. Ka Eric watching from California, USA, si Emma Castillo at Maria Victoria Gooder. So, these are only mind games being played by the political mercenaries. Ito pong mga pahayag na inilalabas ni Antonio Carpio. At itong si Senator Iskol Bocol, Tito Soto po, malinaw na gusto pa rin niyang ipilit na parabagang may pag-asa pa na mabubuhay. Hello Langging, pasensya na kanina. Nanonood po si Rohilda Canilaw Langging Celis. My wife po, nasa duty siya ngayon sa Iloilo City Civil Registrar's Office sa Birth Certificate and Birth Registration Section. Ayan. Kaya ni Marcolita ilang paso yan si Carpio. Opo, sapagkat hindi naman po garantiya na naging Supreme Court Justice itong kulukoy na si Carpio,
ay magiging matino na rin ang kanyang mga pananaw. No? Alam natin na siya po ay nilalamon ng kanyang political bias. Matagal na po gusto niyang maging Chief Justice noon pero hindi siya napagbigyan. At dahil dyan, mayroon po siyang mga axe to grind laban po sa Duterte political camp. No? Lynn Tasha and El Monge, boycott Vice Ganda, ay matagal ko na pong hindi yan tinitingnan, pinapanood at hindi ko po yan sinusundan. Si Vice Ganda na yan, no? Wala pong mabuting ihemplo na ipinapakita yan sa taong bayan. Pero just the same po, he is or she, whatever the gender or pronoun reference, itong taong ito, tao ba ito? Tao pa ba ito? Itong nuknukan ng kabastusan at mapanghamak at mapang-insulto. Kay Eric, buhay pa po ba ang SMNI? Buhay pa po. Wala lang po siyang TV broadcast. Nandyan po siya sa cable, I think, mayroon po, at sa Facebook at YouTube. Kaya nga po, dahil ang kanyang SMNI franchise ay 2044 pa. Pero itong kulukoy na Marcos at Romualdez na gobyerno, hindi po pinapayagan na mag-ere sa telebisyon at hindi po pinapayagang gamitin ang mga transmitter ng SMNI. Bagamat ang franchise ay valid pa until 2044. Pero hindi po binigyan ng permit to operate ng NTC, ng National Tyrannical Commission ni Marcos, ang SMNI. Okay? So, wag nyo na pong pansinin si Vice Ganda. That's the long and short of it. Hindi naman po siya signifikante o mahalaga para sa buhay ng ating bayan. May press con si Bongbong Marcos ngayon, panibagong kalokohan na naman yan. Ka Eric, of course, sigurado tayo dyan, na wala naman tayong makukuha at mahihita. Hello po sa lahat. God bless, sabi ni Langging. Thank you, Langging, for supporting our live stream sa mga nanonood. And salamat for standing up for the family. At bagamat mapapalayo na naman si Ka Eric, ay nandyan ka pa rin sa ating pamilya, sa ating mga anak lalo na. Merna Danielson from Jensen. Okay? So, wag nyo na pong patulan itong si Vice Ganda sapagkat hindi naman po nakakabuti sa kabuhayan at kalagayan ng sambayan ng Pilipino. Itong abusado, mapanghamak, mapang-insulto at balasubas at bastos na sabi ni The Perfect Moment, dakilang tikbalang lang naman yan ng Vice Gaga. Kaya nga hindi ko yan tinitingnan, ano. Hayaan nyo po siya. Ang karma niya ay darating din po. May katapusan din ang buenas niya. No? Maria Victoria Gooder. Hindi niya deserve na mabigyan ng pansin ng karapat-dapat para po talakayin natin. Kagabi diniscuss ko na po siya na ang taong bastos at walang mudo at ang ugali ay ugali talagang masama, masama ang kalooban yan. Kaya we do not expect something good to come out dito sa kulukoy na to, ano, na si Vice Ganda, no. Hayop yan Ka Eric, hindi yan tao, sabi ni Bilis Kilos LDS. Alain Pedrizuela. Good morning Ka Eric and God bless you more. Thank you po. Okay. So maliban po dito sa mind games na gustong palabasin ni Carpio at ng mga media handlers niya, kung kaya po siya nakakaland, no? Sheila TV, Lady Sheila TV from Japan. Thank you po. Ang kanyang ginagawa po ay nagkakaroon siya ng public opinion conditioning na as if may pag-asa pa ang imbalsamado. Kulang na lang ay ibaon sa nicho ng political history itong basura, walang katuturan at mapangwasak na impeachment complaints nila na ibinasura na ng Korte Suprema at ganon din po ng ating Senado. So wala na po, malabo yun. Mali po yung pananaw ni Tito Soto na hindi naman daw po unanimous yung desisyon na yon. Ang sagot sa kanya, almost unanimous. Kasi 13-0 po yon. Ang isa po na hindi nakapagboto ay si Justice Singh. Matagal na po siyang naka-leave of absence from Supreme Court. Ang isa po ay si Justice Kagiwa. Hindi po siya bumoto, nag-inhibit siya. Bagamat nandun po siya sa deliberation, hindi po siya nag-register ng kanyang posisyon at pagboto during the voting process sa pag-decide ng Korte Suprema.
So, technically po, ay almost absolute and almost unanimous ang desisyon ng Korte Suprema. At sa tingin po ng lahat ng mga kababayan natin, malabo na po yan, napapatulan pa ng Korte Suprema yan. Bagamat, nagpahabol pa ng motion for reconsideration sila Romualdez. So, talakayin po natin yan, mga kababayan. Pangalawa po, tingnan din po natin ngayon ang matinding epekto nitong patuloy na pagbabaha ng imported na mga bigas sa kalagayan ng ating agrikultura, kung saan patuloy po na nalulugmok ang kabuhayan ng mga magsasakang kababayan natin na umaasa sana sa maganda-gandang presyo na pwede pong bilhin ang kanilang mga produkto at ani sa palay. Subalit dahil sa pagbaha ng imported na mga bigas, napilitan tuloy si Marcos na magkaroon ng 60-day ban on importation of mga bigas na nanggagaling sa ibang bansa. Subalit too late sapagkat ito po ay bumaha na sa ating mga merkado noon pang buwan ng Mayo at Hunyo. Kaya nga nakakakuha si Marcos ng panloloko na 20 pesos per kilo na bigas. Pag-usapan po natin yan sapagkat napakalaki po ng seryosong epekto niyan ang ating pag-asa sa pag-aangkat. Nakasandig tayo almost sa pag-angkat ng mga bigas at iba pang produktong agrikultural at pagkain, samantalang tayo po ay pangunahing agrikultural na bansa. Ibig sabihin po, lugmok at gumagapang ang ating sektor ng agrikultura, kung saan mahigit po sa 20 milyon ng ating mga kababayan na mga pamilya ang umaasa sa kanilang kabuhayan mula sa pagsasaka at sa sektor ng agrikultura. Pangatlo, sa ating balitang talakayan with Ka Eric ngayon po, ito po ang panawagan ngayon na magbuo muli ng tuwadkom dahil daw hindi ginampanan ng Senado ang kanilang tungkulin hinggil sa paglilitis o kaya pagpapanagot kay Vice President Sara Duterte sa kanilang inaakusa na kanyang inabuso ang kanyang confidential fund, ang walang katapusang akusasyon at aligasyon laban sa confidential fund, mga kababayan. So para daw ito ay mabigyan ng oportunidad na mabuksan muli, ay i-convene ang abusado. At napaka-delikado po na gumamit na naman ng instrumento ng Kongreso para labagin ang mga karapatan ng mga resource persons, at nakita natin na ito po ay hocus-pocus. Ang layunin nito ay kaladkarin at ipahiya at gawan ng political demolition attack ang Duterte Political Group. Lalo na po si Pangulong Rodrigo Duterte at si Vice President Sara Duterte. So in the absence ng impeachment court, dahil hindi nila mabraso at maipilit sa Senado na ang Senado ay mag-convene bilang impeachment court, itutulak nila ang Tuwadkom version 2.0. At posible daw po pati ang TRICOM, mga kababayan. Wow! So talagang walang humpay, walang tigil po ito na panggigipit at pang-aabuso, sapagkat iyon nga ang dahilan, ang pahayag na ginawa ni Mr. Marcos, na sa tingin niya po hindi daw nabigyan ng pagpapaliwanag kung guilty ba o hindi guilty si Vice President Sara Duterte hinggil po sa mga akusasyon na ibinabato sa kanya patungkol sa paggamit at pag-abuso niya, kunwari, sa mga aligasyon ng confidential fund na na-release po sa kanyang opisina. Okay? So, ito po yung pag-uusapan natin, at of course, pag-usapan din po natin itong napipintong mga pagbubuo daw ng litisin si Sara Duterte at papanagutin ng mga grupong galamay ng komunista. In fact, tuloy-tuloy po ang kanilang pressure dyan sa labas ng Korte Suprema upang magkaroon ng pag-iingay at kunwari ay may pressure sa iba't ibang sektor na sa totoo lang sila-sila din po ito. Mga political mercenary operations po ito na pinupunduhan nila Marcos at Romualdez para magkaroon ng tinatawag na semblance of public pressure at the Supreme Court para kunwari ay magkaroon din po ng epekto
sa Korte Suprema, sa mga mahistrado na baka sakali pang i-revisit nila ang desisyon sa almost unanimous na pagbasura at pagdeklarang unconstitutional ang articles of impeachment. Kaya tuloy-tuloy ang pagbuhos ng pondo sa mga grupong ang kanilang negosyo po ay ang paghahakot ng mga tao para magkaroon ng rally. Ayan. And of course, nalalapit na rin po mga kababayan ang reading of the complaints and charges on the Chamber of the International Criminal Court laban kay Pangulong Duterte. Nakatakda ito initially September 6 and 7, no? Subalit may natanggap tayong ulat na baka ma-move sa September 22 and 23. So wala pa pong final date pero buwan po ng Setyembre ang binabanggit na pag-convene ng ICC Trial Chamber para po mabuksan at mailahad ang mga akusasyon at iba pang mga bagay may kaugnayan po sa pre-trial presentation ni Pangulong Rodrigo Duterte doon po sa ICC. So abangan po natin ito sapagkat may inihahanda na mga malaking pagkilos mga kababayan. Ang ating mga kapwa Pilipino, mga kababayan natin, mga overseas Filipino workers, pati mga Filipino expatriates, no? Hindi lamang po sa Netherlands, kundi sa iba't ibang panig ng mundo and of course, even dito sa Pilipinas. Okay? Let's start sa ating balita at talakayan. Okay, unahin po natin itong pakialamero at manunulsol at mang-uupat na political mercenary na nagngangalang retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Malinaw po na ang layunin nito ay public and mind conditioning. Malabo na po yan na baliktarin pa ng Korte Suprema because there are no new arguments or no new discovered position na mag-reinforce nitong kunwari ay nag-motion for reconsideration pa ang grupo nila Martin Romualdez. Formalidad na lang po yan, no? Mas maganda nga kung hatulan ito ng Korte Suprema sa pinakamadaling panahon para tuldukan na at ibauna ang panghuling pako sa kabaong nitong basura na impeachment articles na ito, no? At para po maging relevant ang pagiging political operator at ang pagiging bayaran na political mercenary nito ni Antonio Carpio na dating Supreme Court Justice, panay po ang ingay at pa-interview niya, mga kababayan. Alam niyo po ba na halos 75% na ng mga malalaking media, dyaryo, telebisyon, pati mga media outfit ay may interest na po si Martin Romualdez, no? May binabanggit siya na ito ang ginagamit niya parang media umbrella unit o business enterprise niya. Itong PCMC, no? Philippine Collective Media Corporation. PCMC. Itong PCMC po, ginagamit ito ni Martin Romualdez para yung mga interest niya sa ABS-CBN, sa Philippine Star, sa Inquirer at iba't ibang mga media ay magagamit niya para sa propaganda operations. Kaya po wala tayong makikita na mga mabuti at balanse o objective na mga balita na binabalansi po ang paglalahad ng mga ulat tungkol sa kaganapan ng mga impeachment articles na ito, desisyon ng Korte Suprema, pati po ang mga desisyon ng mga senador. Halos po lahat ay nakapanig doon sa mind conditioning games nila Romualdez, na mga tauhan niya, including itong si Tony Carpio, no, na ang lumalabas, ang ibinabalita po, yung mga gustong ipako sa krus. Ang mga Duterte, lalo na po si Pangulong Duterte at si Vice President Sara Duterte. Pero sa malawak na social media na hindi nila kontrolado, iba po ang nakikita at nababasa. Iba po ang nasusundan ng taong bayan. Malinaw na Martin Romualdez has invested so much. At ang question saan nanggaling ang pera nito. At yan dapat iniimbestigahan yan sapagkat naniniwala ang ako personally at maraming mga mamamayan natin na si Martin Romualdez ay ginagamit niya ang pera, poder at pondo niya na nakukuha sa gobyerno para po mag-control ng media. At para magamit niya ito para sa kanyang publicity, public relations at propaganda attacks. Kaya bidang-bida dyan sa mga media na yan, TV5,
ABS, GMA, Philstar, Inquirer, Rappler, iba pa, pati mga dyaryo, mga tabloid, bidang-bida po dyan ang mga diskarte ng mga political operations attack and propaganda attack na inilulunsad ng mga kaalyado at katropa ni Marcos at Romualdez. Samantalang halos hindi po napapakinggan ang side ng mga Duterte at kung maibalita man sila on the very negative light. Negatibo po ang mga ulat tungkol sa kanila. Yan ang tinatawag na public conditioning and mind conditioning game, no? Para magkaroon po ng public opinion ay papabor dito sa diskarte ng special political demolition job na ginagawa nila Martin Romualdez. Kaya, hindi kataka-taka na ang mga pa-interview dito kay Boy Ngiwi ng Akbayan, no? Boy Ngiwi. Ngiwi naman talaga, no? Kaya wala akong maisip na pangalan sa kanya kundi si Boy Ngiwi. Itong si Boy Ngiwi ng Akbayan, panay ang pa-interview araw-araw, no? Kasama po itong allegedly boyfriend, no, ni Risa Hontiveros na piling political analyst, itong si Ronald Llamas. Sila po ang ini-interview nitong malalaki na mga corporate media na kontrolado ng mga oligarkiya na barkada ni Martin Romualdez at nila Marcos. Samantalang ang mga dapat po makuhanan din ng side, no, mga abogado ni Vice President Sara Duterte, ang mga senador na dapat ay magpahayag kung bakit nila in-archive and technically ay pinatay na rin po itong basura at unconstitutional na articles of impeachment, hindi po masyadong nabibigyan ng space sa public opinion kung ang pagbabatayan ay ang mga publikasyon at mga inilalabas ng mga malalaking media na ang kanilang bias at ang kanilang kiling ay papunta po sa public relations, publicity, and propaganda operations nila Marcos at Romualdez. Kaya mahalaga po ang ganitong mga talakayan na naipapaliwanag natin. Akala ni Martin Romualdez at nila Marcos mabibigyan ng legitimacy, ng valid and strong arguments ang kanilang pagpupumilit na i-pressure pa ang Korte Suprema by having retired Supreme Court justices kagaya nito ni Antonio Carpio, nila Adolf Ascona, nila Panganiban, nila Pono, na matagal nang wala sa Korte Suprema. Their time is over pagdating sa pagiging hukom, subalit kung umasta sila as if sila ang mga legal luminaries, baluktot po ang kanilang pananaw. Binabaluktot nila sa kanilang makitid at makipot na interes politikal ang interpretasyon ng saligang batas dahil may iba silang political agenda. Ang agenda po nila ay talagang pakamasamain, sirain at ipabagsak po ang anumang natitira pang political influence ng mga Duterte. Kung kaya walang tigil po ang paggamit nila ng media attacks laban kay Vice President Sara Duterte and even pati itong kulukoy na si Vice Ganda na ito ay pinatulan din po ang pangbabalahura at pangbabastos at panghiinsulto kay Pangulong Rodrigo Duterte. So expected natin yan mga kababayan. That is why the power of age of information through social media ay dapat din nating i-maximize. Kagaya ng ginagawa ni Ka Eric, araw-araw halos hindi tayo tumitigil na nagpapaliwanag tayo. Nagbibigay tayo ng pananaw, nagbibigay tayo ng analysis at tinatalakay natin ang mga balita. So wala pong katotohanan na i-reverse ng Korte Suprema or na-reverse na ng Korte Suprema. Sa tingin ko, historically, looking at things with the way the Supreme Court ay tinatrato niya ang mga kaso na nasasala nila o nakasalang sa kanila, malabo po itong absolute and almost unanimous decision na babalik ta rin pa ng Korte Suprema. Ang pagtingin ko dyan, there will be a final hammering of the nail into the coffin of the bogus and unconstitutional articles of impeachment so that once and for all, the issues will be put at rest. Kung gusto talaga nilang hahabulin si Vice President Sara Duterte, di mag-file sila ng kaso wherein the majesty of the court and the objectivity of the trial can be afforded also to the Vice President in a legal procedure that are or that is part ng ating judicial and justice
system. So, dalhin nila kung may ebidensya sila laban sa mga inaakusa nila kay Vice President Sara Duterte. In fact, isa yan sa gustong talakayin ni Boying Rimulya kung sakali mang pong siya ay ma-elect o ma-nominate at ma-designate at ma-appoint bilang panibagong ombudsman. No? Tatalakayin niya yan ang possibility ng pagbubukas ng pagsasampa ng kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Pero mukhang malabo po na siya ang magiging ombudsman dahil walang integridad, wala pong probity of value. Ibig sabihin, ang kanyang pagkatao po ay questionably. Yan po ay malabo na kung ipipilit ni Marcos dyan, talaga pong winasak na ni Ginoong Marcos ang integridad at ang pagiging malaya ng ating ombudsman na napakahalaga po para pangalagaan ang ating kaban ng bayan at nang sa ganun po ay hindi rin lumabag at lumapastangan sa poder at kapangyarihan ang sinumang opisyal ng gobyerno. Tungkulin po yan ng ombudsman na sila ay disiplinahin at sampahan ng kaso para mapapanagot. Pero kung si Boying Rimulya po ang itatalaga ni Marcos dahil siya ang appointing authority, ay pareho lang din po niyan na kumuha ka ng berdugo upang latiguhin pa ng tudo ang taong bayan. Hindi para pairalin ang katarungan, batas at ang matino na pamumuno sa ating pamahalaan. Walang probity and walang moral clarity po ang pagkatao na ito ni Boying Rimulya. No? Questionably, his only qualification sa pagiging Secretary of Justice ay dahil siya po barkada ni Marcos. Barkada, no? Personal friend, no? Pero kung matino at maayos at talagang matatag at may maayos na background at kapasidad, mas marami pong matino at maayos na mga abogado na pwedeng maging Justice Secretary kung hindi po ganyan ang batayan ni Marcos sa pag-appoint sa kanyang mga kaibigan at mga barkada sa mga sensitibong posisyon, no? Kagaya din po dyan sa pagkaka-appoint kay John Vic Rimulya sa DILG. Na alam natin po, puro ito mga politiko at may sarili na at kanya-kanyang mga interes politikal na pinapangalagaan. And then ilalagay mo sa DOJ, sa DILG. At hindi lang basta-basta interes. Alam natin na nagmamaniobra po ang mga taong ito upang gamitin ang poder sa kanilang personal na kapakinabangan. At ganun nga po ang ginagawa nila ngayon, mantakin mo, i-justify nila ang illegal na pagpapadukot, ang illegal na pagpapatapon at illegal na pagpapakulong kay Pangulong Duterte by scandalously turning over kay Pangulong Duterte sa isang bogus entity like the ICC. Kaya, malinaw na ang itong mga lumalabas na balita na hindi pa patay ang impeachment complaints at posibilidad na mapakonvict pa si Sara Duterte, yan po ay mga mind conditioning. Yan po ay mga public opinion operations. Kaya, ginagamit ang media. At kailangan po na tayo po magkaroon din ng counter-narrative at counter-information. Okay. Sige, pangalawa, sa ating balita at talakayan, itong si Vice Ganda, ipagpaliban na po natin yan. No? That person is insignificant to the national interest. At para sa akin, basura po ang kanyang ginagawa, kaya hindi dapat palaganapin ang basura na ginagawa niya. Well, okay lang po yan na may mga kababayan tayo na nangangampanya na i-boycott ang mga produktong ini-endorse niya at ipadama sa kanya ang pagkagalit ng mamamayan. Pero mas matindi pa rin po at mas malubha ang pagtataksil, pangbabastos at mga paglapastangan na ginawa ni Marcos at Romualdez laban kay Pangulong Duterte at sa Duterte political camp at kay Vice President Sara Duterte kung ikukumpara sa pangbabalahura ni Vice Ganda laban kay Pangulong Duterte sa kanyang mga bastos na mga pagbibiro o mga pangiinsulto laban kay former President Duterte. Mas mabigat pa rin po at mas seryoso at mas malupit ang pagtataksil na ginawa nila Marcos at ng kanyang mga tauhan at mga aliporis niya sa kanilang paglapastangan at pagtataksil na ipadukot, ipatapon at iligal na ipakulong hanggang ngayon ang ating dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Cesar Usero. Thank you. So puntahan natin po ang binabanggit ko kanina. Itong matinding pagbaha ng mga imported rice kung saan binibili na lamang ng gobyerno ngayon at ng mga rice cartel at rice traders sa halagang 12 pesos per kilo ng palay. At halos hindi na po makabangon ang sektor ng agrikultura, lalo na po ang rice production at pati po ang ating mga rice farmers ay halos hindi na po makaagapay sa kanilang buhay sapagkat tuloy-tuloy po na binabaha tayo ng imported rice, heavily subsidized ang mga bigas na galing sa Vietnam, Indonesia, Thailand, at India. Ito po ay sinusuportahan ng kanilang mga gobyerno. Kaya, lugi at talo po ang ating lokal na produksyon ng palay at ang unang naapektuhan po niyan ang ating mga kawawang magsasaka at mga magbubukid. 20 million families po ang sumasandig at umaasa dito sa agrikultura natin, partikular sa industriya ng palay. Kaya, too late the hero. At wala pong epekto itong binabanggit ni Marcos na nagpautos na daw siya ng 60 days na pag-ban, 2 buwan na hindi makakapasok daw ang mga imported na bigas. Hindi na kailangan po sapagkat noong April, May, June, pumasok na at bumaha na ang mga imported na bigas na talagang talong-talo ang ating mga kababayan. Dahil heavily and sustainably subsidized ng kanilang gobyerno ang produksyon ng kanilang mga palay, kaya mas bababa ang presyo ng bigas nila. Nilulunod nila ang lokal na produksyon ng ating mga kababayan. Yan ang katotohanan. Kaya, ngayon kung titingnan po natin ang kalagayan ng mga magsasaka, magbubukid, mga manggagawang bukid ng mga Pilipino, halos 70% ng kanilang kabuhayan wala na. Lugmok talaga. At for the last 15 years, ito pong panahon ni Marcos, ang last 3 years ni Marcos, pinakamababa. In the last 15 years, ang output at kalagayan ng ating sektor ng agrikultura. Sapagkat, imbis na palaguin, mechanized at buhusan ng capitalization at i-modernize ang sektor ng agrikultura, lalo na po ang pag-produce ng mga pagkain, gulay, poultry products, meat products, at pati na po ang produksyon ng palay at mais, ay anak ko, mas atrasado pa kaysa pinaka-atrasado ng mga bansa sa ating mga paligid na mga karatig bansa. Ang sektor ng agrikultura natin ay lugmok for the last 15 years. Ito ang pinakamababa. Kaya maraming epekto po itong pagbabaha at smuggling. Hindi lang pagbabaha ng imported na mga bigas at mga agricultural products, kundi smuggling talagang nangyayari. Technical smuggling. No, dinadaya ang pagpapalusot ng mga produkto para maiwasan ang pagbayad ng taripa. Kagaya po ng ginawa ni Marcos, papapasukin niya ang mga produkto ng Estados Unidos samantalang zero tariff ito ang almost 95% of all the US products na papasok sa Pilipinas. Samantalang si Marcos po pumayag na patawan tayo ng 19% na taripa sa ating lahat ng mga produkto na pumapasok sa amang teritoryo ng Amerika. Very unfair. Ganyan din po ang nangyayari ngayon sa ating kalagayan sa pagkain at lalo na sa sektor ng agrikultura sa bigas. Ayun. So abangan po natin kasi talagang milyong-milyong mga Pilipinong magsasaka po ang naapektuhan ng pagkalugmok ng presyo ng kanilang mga produktong palay sapagkat hindi na halos binibili ito ng gobyerno. Ang malala pa ay halos baratin ng turutudo ng mga rice merchants at mga commercial traders ng bigas, pati mga rice cartel. Kaya, wala pong pinatunguhan ngayon ang anumang ani ng ating mga magsasaka, lugi at lugmok pa rin po ang kanilang sitwasyon. Sa panghuling bahagi po ng ating talakayan at balita, puntahan po natin itong pagpapatawag ng Tuadcom. Kasama po mga komunista dito dahil daw hindi susunod at hindi mapupwersa ang Senado na magbuo ng impeachment court
at dahil mukhang pinatay na both ng Korte Suprema at ng Senado ang anumang mga pamamaraan upang wasakin in a public trial si Sara Duterte dahil hindi na makapag-proceed ang impeachment court at impeachment trial sa taong ito, magbubuo ulit ng Tuwadcom 2.0. Ayan, dito po natin makikita na ang layunin talaga nila ng grupo ni Marcos at ni Martin Romualdez ay hindi ang sinasabi nilang accountability ni Vice President Sara Duterte pagdating po sa kanyang pananagutan, kunwari hinggil sa confidential fund. May nagsasabing 125 million, may nagsasabing 612 million or 625 million. So ito po, malinaw na hindi na kinikilala ang report at anumang mga inilalabas na pahayag ng Commission on Audit na wala pong ginawa na paglapastangan at pag-abuso sa public fund pertaining to confidential fund and among other budget na na-release kay Vice President Sara Duterte, ang binabanggit ng Commission on Audit po ay walang anomalya, unmodified opinion for the last 3 years. So saan ang gagaling po ang hugot nila Martin Romualdez na mag-convene na naman ng Tuwadcom, mag-convene na naman ng Tricom at kung ano-anong mga pang-aabusong komitiba na ang layunin ay hindi, si Ma'am Noemi nanonood. Thank you Ma'am Noemi, nakikita kita. Kamusta sa Patriotic Filipinos kay Tita Margie Jones, kay Noemi Jones, sa kay Banji Jones at sa inyong lahat. Maraming salamat Ma'am Noemi. Atras na naman si Ka Eric, Ma'am Noemi. Sapagkat target na naman tayong ipapakulong sa Kongreso, mga kababayan. I have already received information about that na patatahimikin talaga si Ka Eric. No? I will not just discuss the details right now, pero talaga pong iba ang laro sa maruming politika ng mga Marcos at ng mga Romualdez. Hindi nila kayang makinig sa mga valid criticism at lahat po ng pumupuna, lalo na po ang mga kagaya namin ni Ka Eric at iba pa pong mga social media commentators, mabigat po ang kanilang reaksyon. At kasama po dyan ang panghaharas na ginagawa ni Risa Hontiveros gamit ang posisyon niya sa Senado. Kaya malinaw that the purpose of this Tuwadcom is not about accountability, it's not about good governance. It's all about the continuation of political persecution na hindi po nila nakumpleto dahil hindi nag-cooperate ang Korte Suprema, nanindigan ang Senado at ang Korte Suprema, ibinasura po ang kanilang pinunduhan, dinaya at garapalan na pagpapalusot ng weaponized, subalit baluktot na impeachment proceedings. Kaya hindi nag-play along ang Senado. So in the absence of the cooperation of the Supreme Court and the Senate, babalik po si Martin Romualdez sa paggamit ng kanyang weaponized House of Representatives. Kung ano-anong komitiba po ang kanilang balak na i-convene at isa dito, itong poderoso, abusado at puno ng paglapastangan sa taong bayan na Tuwadcom that they're planning to establish or reconvene again sa buwang Agosto o sa unang linggo ng Setyembre. Aabangan po natin kasi I have already received information reliable na isa po ako sa tinatarget na makuha nila through mga Quadcom investigation na ito upang ako po ay maipakulong at manahimik at nang hindi na po ako makapagsalita at makapagbunyag ng mga katotohanan tungkol sa ginagawa na kalapastanganan ng gobyernong Marcos Romualdez. So, wala tayong choice kundi i-preserve ang ating sarili. I-preserve po ang ating kakayanan at ang ating kapasidad na patuloy tayo makapag-advocacy at makapaglunsad ng information campaign. So, alam niyo na siguro kung anong ibig sabihin ni Ka Eric. Malabo po na magkaroon ng totoong democratic space dito sa Pilipinas sapagkat ang lahat ng kritiko at mga pumupuna ng matuwid at matapang laban po sa pangbabaluktot at mali na ginagawa ng gobyerno ng Marcos at Romualdez ay talaga pong
ginagamitan ng panggigipit, panunupil at panlulupig at pananakot. And naramdaman ko po yan nang ako po ay nasa Pilipinas muli. Kaya ngayon ay inaayos natin na magpapatuloy pa rin ang advocacy and information campaign ni Ka Eric, bagamat hindi ko na muna po ididetalye ano po ang ibig kong sabihin sa aking inihahayag, that there is no real democratic space at walang garantiya sa pagkilala sa malayang karapatan, sa malayang pagsasalita at malayang pagpapahayag, sapagkat tatargetin ka gamit ang batas, gamit po ang instrumento ng Estado upang ikaw ay paluhurin, busalan, takutin at tumigil na maging kritiko sa gobyerno at administrasyon ng Marcos Romualdez. Tama na ang panlililang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey Ka Eric Celis at Attorney Marlon Busantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.